walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot. So yun. So kamusta naman ang araw ninyo ngayong Monday? Dahil ako ay ito sa awa ng Diyos na iraos ko siya ng bonggang-bongga. Thanks God. Dahil ay nako, ang gaan lang ng feeling. Yung natapos na yung Miss Universe kasi 'di ba, dati grabe, kailangan lagi ka nakatutok, lagi ka nakaabang ng mga updates. Oh my gosh, nakakapagod at nakakaloka. Pero ang saya lang ng feeling yung natapos na siya. So 'yon, pero no complain naman dahil syempre nag-enjoy naman ako at nag-enjoy din naman kayo. At maraming salamat syempre sa suporta na binigay ninyo syempre sa ating pambaton na si Chelsea Manalo Panalo. So yon, so yan ang pag-uusapan natin ngayon. So kahapon, di ba yung nanonood tayo ng Miss Universe, medyo malungkot, dismayado tayo kasi dahil nga sa performance na ipinakita ni Chelsea Manalo na talaga namang pumalo ng bonggang-bongga at talaga namang nasayahan ako sa performance na ipinakita niya. Tapos sa kabilang banda ay wala siya sa top 12, di ba? So parang ano nangyari? So doon ako napaisip na kasi baka naman kasi ang kinukuha na nila ay talagang doon pa lang sa prelim. Oo. Actually wala namang daya. Kumbaga parang ang nakita ko diyan, dapat talaga ang kandidata ay mag-perform siya ng bonggang-bongga sa prelim. Para, alam mo yun, no matter what happened, makapag-desisyon man ang mga hurado na ito ang gusto nilang ilagay, ito yung nakita namin na the best. So, nandoon sila sa, mailalagay sila sa semifinals, malalagay sila sa bawat cut ng competition. Lalo na kung nagpakitang gilas talaga to ng prelims. Kasi guys, alam nyo sa totoo lang, ang dami ko ng pageant na napanood, lalo na dito sa Thailand. Ang Miss Grand, ganyan din. Sa performance mo pa lang sa preliminary competition, kailangan talaga pasabog na yung gown mo, pasabog ka na talaga, paandar ka na. Kasi doon sila nagkakaroon ng idea na oo, dapat ilagay ka namin talaga sa dulo ng competition na to. At kahit doon sa swimsuit round nila, ganun din. So, ayun yung first expression na titignan nila yung kandidata kung sino nga ba talaga yung kabugera at magugustuhan nila. And then, pagdating ng prelims, ayun talaga, namimili na talaga sila doon. Kaya dapat pakitang gilas na talaga ang kandidata sa simula pa lang ng competition. Hindi yung hihintayin mo muna na makapasok ka sa semifinals, tapos doon ka aariba. Mali kasing diskarte yun eh. Ewan ko ba, ang Pilipinas sa Miss Universe, ang hilig natin sa ganyan. Ang hilig natin sa paandar na ay may pasabog. So, totoo lang, katulad na lang yung nangyari nung nakaraang taon kay Michelle D, di ba? Parang yung gown ni Michelle D na ginamit niya sa prelim, parang safe lang na makapasok siya sa semifinals. Pero kung doon na pala nila pinagbabasihan kung sino yung ilalagay nila sa top 5, kung sino tas bigla ka nagpasabog ng bong, di maliwalaan na rin. Di ba? Kasi hindi naman na nila i-scorean yun eh. Kumbaga hinihintay na lang nila ma-announce uli yung top 5, tapos mag-Q&A, doon na sila pipili kung sino yung matitira doon sa susunod na round. Ayun yun. At yung ngayong taon na to, ganyan na naman. Nag-hold back sila pagdating ng magpe-perform naman pala. So, yun. So, bakit it's too late, di ba? Tingnan nyo yung kay CJ Opiasa. Kung papanoorin niyo yung doon pa lang sa prelim talaga tinodo na ni CJ. Doon pa lang sa swimsuit round ng yung swimsuit competition nila noong sa barko, tinodo na doon ni CJ. Bawat performance na ibibigay niya, tinotodo niya eh. Tapos yung dito sa may preliminary competition, lalo niya pang tinodo. And then, pagdating ng coronation night, meron siyang performance na talagang pang coronation night. Oh, ano nangyari? Di safe siya, di ba? So, nalagay siya sa first runner-up.
paano kasi dapat gano'n naman talaga yung laro? Kasi nakita ko talaga noon yung kay Janine Togonon, kung oobserbahan mo, ang ganda ng laro ni Janine Togonon no prelim. Tapos, pagdating nung ano, parang mas soso na lang yung swimsuit raw niya, pero mas bongga yung sa evening gown. 'Di ba? Kasi nagkaroon na sila ng konting drama. So, dapat gano'n. Dapat yung the way kung paano mo i-present yung sarili mo, from the beginning pala, may pasabog ka na katulad ng kay Catriona Gray. Di ba? Si Catriona Gray, ganun din eh. Ano din eh, pagdating din ng ano, bongga din. Preliminary. Kahit si Pia Wurtzbach. Si Pia Wurtzbach, mas maganda ang laban niya nung prelim more than nung coronation. Kaya lang, parang ano na, talagang yung confidence level na ang lumabas na kay Pia Wurtzbach during tawag dito sa coronation. Tapos ayun na, mas gumaling pa siya sa Q&A. Dapat ganun laro. Tingnan mo yung laro ni Pia Wurtzbach nung prelim. Ang ganda-ganda ng pasarela niya, mapa-evening gown and swimsuit, talagang ay bongga, di ba? Sabi ko nga, ang lakas makalatina ng galawan. And then, pagdating ng coronation night, kumpiyansa niya na. Yung kumbaga parang nilalaro niya na lang talaga. Tapos yung nakarating siya sa top 5, paano naman kasi talaga napili na sila doon sa top 5. Pagdating doon sa top 5, ano na talaga tingnan mo, isipin mo yung mga kalaban doon ni Pia Wurtzbach nung coronation night, bigla silang mas umariba. Pero kung tutuusin, pwede nilang matabunan si Pia Wurtzbach noon eh. Kaya lang, dahil nga may set of ranking na sila, pagdating sa top 5, naka-Q&A si mas gumaling. Doon na naghusga yung mga hurado. So, yun na yun. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Oo. And then, eto namang si Chelsea, naging mali kasi yung diskarte. Pero magaling, sa totoo lang. Pero kung ganyan perform, huwag kayong mag-hold back. Hindi nyo kailangan mag-hold back. Wala kayong dapat ikatakot sa galawan ninyo. Basta magtiwala lang kayo sa sarili ninyo. So, yon. Kasi bakit ka mag-hold back para saan, di ba? So, yon. Kaya, nagulat tayo kasi wala siya sa top 12. Di ba? So, talagang yun talaga yung kinawindang natin. And then, pagdating ng natapos na yung pageant, eto naman ang kinasaya ng lahat. Di ba? Kasi, pagkatapos ng pageant, ayun nga, bigla silang nag-announce ng Continental Queen. At to be honest hindi ko to inaasahan na. Kasi nakalimutan ko na. Kasi di ba yung announcement nila, may Continental Queen sila ngayong taon na to. 4. Mula sa ganito. Pero, nakalimutan na siya ng tao eh. Di ba? So, ayun, ang ending, di ba? Ako naisip ko na yan, na gagawin siyang Continental Queen or makakarating siya sa top 5. Kasi parang feeling ko, sa Continental Queen, silang dalawa ni Thailand ang pinagpipilian. Tapos maaaring gawin si Thailand, tapos si Chelsea ang paabutin dun sa top 5 kasi parang feeling nga natin malakas talaga yung laban ni Chelsea. And then, or baliktad. Naisip ko din na baka ibigay ito kay Chelsea tapos papasukin sa top 5 etong si Thailand. Ganun yung ideas ko. Pero kung ano man yung ibinigay sa kanya ni Kun An na posisyon bilang Miss Universe Asia, napakagandang title neto. Alam nyo yon, yung parang binigyan talaga nila ng value talaga yung reyna natin. At ginawa siyang Miss Universe Asia, di ba? Ang ganda ng title. And then, ayun nga. So, natuwa din ako kasi si Peru, kahit hindi man nanalo o napasama dito sa top 5, naging Miss Universe, naman siya, Americas. O, di ba? Ang bongga nun dati. Actually, deserve nila yon. Deserve nila yung title na yon. At si Chelsea manalo, yes, deserve niyang makarating ng top 5 or deserve niya yung titulong Miss Universe Asia. At masasabi natin, she made the history talaga sa ating bansa. At bongga yan. So ako, para sa akin, naging happy ako. So parang wow, bawing-bawi si Philippines dito. Kumbaga parang
Tapos sila pa yung mapapasama sa mga travel, sa mga promotion, at sila pa yung parang mas maganda yung papel kaysa doon sa mga runners-up. Tapos yung mga runners-up nagmukhang ano na lang, di ba? Nagmukha na lang silang runners-up na lang, di ba? Parang andyan lang sila, tinawag silang runners-up. Pero sa kabilang banda kasi, iba pa din kapag nag-runners-up ka talaga. And nakita kasi yung nakarating ka sa dulo ng competition. Kaya lang parang nabaliwala sila dahil sa Continental na yan. At nagmukhang top 5 tuloy dito yung mga Continental Queen. Parang sila yung naging runners-up ng reyna ng Miss Universe. Na kung to parang feeling ko, sila talaga siguro yung choices ng organization na makarating sa top 5. Sila yung wish list. Tapos hindi lang natupad. Yun. Kaya yung organization nag-decision na sila. Kasi based daw to sa sa performance nila from day 1 until end. Ayan yung sinasabi ni Mr. Nawat na dapat ang ang may-ari talaga ang namimili kung sino yung dapat manalo. Kasi sila naman daw talaga ang nakakaalam at nakaka-observe everyday kung ano ang meron sa queen. Hindi katulad ng judges, uupo ka lang, titignan mo lang kung sino yung magaling yung pasarela, kung sino yung magaling rumampa dyan, kung sino yung gumaling sa Q&A, pero hindi mo naman kilala behind. And then, at the end of the day, tingnan mo ano ang lumabas, di ba? So, deserve to ni Chelsea Manalo kung ano yung posisyon na meron siya ngayon. And congratulations, Philippines. At sa mga nagtataas pa rin ng kilay, wala na akong magagawa sa inyo. Dapat maging masaya na lang kayo dahil miski pa paano napansin ng organization kung ano ang galing na meron itong si Chelsea Manalo. And deserve niya yan. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell na para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.